years, Bacolod City. Now, nakatira na po siya sa Dixon, California. She is a beautiful widow. She has been here in I Am Worldwide 2 years na po. At isa rin po siyang Sapphire Elite Executive. At ang mahigit sa lahat, na-hit po niya yung free travel incentive ng Singapore noong 2025. Hindi na po natin patagalin pa. I-welcome na po natin virtual clap po kay Mentor Fredizel Soriano. Hello mga mens! Amazing morning! Amazing morning, Mentor Fredizel. Ayan, nandito na naman tayo. Amazing morning sa ating lahat. Thank you, Mentor Sel. Alam ko marami na tayo, no? Meron na tayong 27,000 participants or million na to. 27. Shout out sa mga nandito, no? Alam ko marami ang yung iba paggabi na sa kanila, nasa iba-ibang ano tayo, party ng mundo. Kaya welcome. Di ko man kayo maisa-isa para makapag-start na rin tayo. Welcome sa ating lahat. Amazing morning. At yung mga wala pa, welcome po kayong mag-attend. Kaya welcome po. Okay, lalo kay Mentor Naomi. Amazing morning, Mens. Mother Mens. Okay. Siguro po mag-start na ako, no, na mag-share na po ako ng aking screen. Ayan ba, Mens? Nakikita na ba? Kita po, Men. Ayan. Mens, tanong ko lang kung may umi-echo ba o may naririnig na nagdadaldalan? Okay lang sa akin dito. May Clear, naririnig. Clear walang naman. walang background noise. Okay. Thank you. Okay. Okay. Wait lang, Mens. Okay, mga amazing morning, mga kabarli. Nandito na naman tayo, no? Huwag kayong magsasawa sa aking muka at sa aking ngiti. Alam kong another topic naman ngayon, no? Regarding sa ating barley, yung product nating barley, no? Okay, ulitin ko. Ako si Fredicel Soriano, widow na po ng 10 years, no? At dati tayong teacher sa Olongapo for 24 years, no? Isang kembot na lang, ma-principal sana, kaso naging principal suspect, nakarating na dito sa US, hindi na natuloy ang pangarap na. Pero 24 years naman, no? Talagang love na magturo, kaya lang talagang kinailangan ng pumunta dito sa Amerika para sa pamilya. Okay. Okay, ito na yung aking journey. Ito ulit, kagaya kahapon, ito yung aking pamilya, dalaway anak ko, mayroon ako isang babae na nurse na, at itong lalaki naman ay isang air traffic controller. Okay, yan ang aking pamilya. Ito yung aking namayapang asawa na isang merchant marine, no? Maagang kinuha ni Lord, 10 years na tayong widow. At ito naman yung parents ko, yung mother ko, yung father ko, wala na rin siya. Okay, yan. Yung tayo ay teacher pa, ayan, talagang, ewan ko ba, talagang love ko ang mga batang magturo, no? Yung nanay ko, naging co-teacher ko pa siya, pero once na pumasok na sa school, mas maraming lumalapit sa akin kaysa sa nanay ko. Kasi alam niya naman, strict ang mga teacher nung araw, di ba? Kaya pag sinabing ano, sinong teacher ang hinahanap? Kasi dalaga pa nga noon, no? Kung pag sinabing Velasquez, yung miss o yung missis? Yung mabait o yung mataray at masungit? Okay, tayo laging pinipili, no? Okay, hanggang naging master teacher tayo dyan. Tapos nag-aral din tayo ng masteral, nag-doctoral din tayo. Pero hindi natin natapos ang doctoral dahil nakapag-asawa na nga. Pero na-promote naman na sa pagtuturo. Okay, tapos ito naman yung aking ano, journey, no? Kaya tayo ay ngayon, dahil sa ating product na barley,
Way back 2019, no? Pumunta na ako ng Amerika dito kasi nga na-widow na at hindi naman tayo na petition ng mister dahil makulit nga tayo at hindi tayo na petition pero ang mga anak namin ay citizen na. Kaya yun, nung nawala yung mister ko, sabi ko, mabuti na lang na automatic citizen mga bata. Antayin ko na lang na kunin nila ako. Pero by the time na yan na nawala yung mister ko, merong nakilamay na ang sabi niya, Mars, di ka pala na petisyon, no? Kasi makulit din ako. Sabi ko, turo ako ng turo. Di bali, yung mga anak ko na lang. Ang nangyari, sabi niya, punta ka sa embassy, tanungin mo yung widow visa. Kaya parang talaga di pa rin ako pinabayaan ni Lord talaga. Nung tinanong ko yun, no, kaya gusto ko rin i-share kasi ilan lang din talaga nakakaalam. Doon sa nung araw, walang deadline. Pero ngayon, meron ng deadline. Doon sa death certificate ng mister ko, applyan mo yung widow visa within 2 years lang sa death certificate. No? Pag hindi mo pa in-applyan, basta ang mister mo or ang misis mo ay US citizen, pwede mong petitionin yung sarili mo. Petition yourself or widow visa ang gagamitin mo. Then, nung nalibing yung mister ko, tinanong ko, oo, meron, sabi ng embassy, no, sa Manila. Pero 2 years lang. Kaya, turo pa rin ako, no, ng 2 years. Tapos, 3 months na lang, mapapaso na yung 2 years. Doon ko lang in-applyan. At kasabayan ko na interview yung mga fiancé. 3 months lang. Kaya 3 months na approve, nakarating na ako ng Amerika, mga mens, no? Kaya, nandito tayo sa Amerika. Kung gaano tayo kalakas ngayon, mas malakas ngayon, ganito rin naman din yung lakas ko noon na hindi ko naman namalayan na meron na pala akong dinaramdam. Okay, kaya nung pagdating ko dito sa Amerika, syempre hindi na tayo nakapag-apply na magturo. Medyo wala pa, di pa tayo makapag-drive kasi simula lang. Nakikituloy lang din tayo kagaya ng iba. Ngayon nagkaroon na ako ng trabaho. Syempre may trabaho ka na, meron ka ng sariling doktor o yung tinatawag nating health insurance. Okay, dito kasi sa Amerika may chart ka kung ano yung injection mo, ano yung mga dapat gagawin sa'yo, nandun na. Kaya na-find out, no? Kaya nung year 2020 na nag-start ako magtrabaho dito, sabing gano'n, ay 50 years old ka na pala, no? Kaya kailangan mo nang colonoscopy or i-check natin. Nagpasa lang naman ako ng poop. Nung nagpasa ako ng poop, na-find out nila na merong blood. Pero hindi ko naman din napapansin, no? Tsaka wala akong nararamdaman talaga. Yun na lang yung parang ah, ano ko sa sarili ko, sa dami ng mga dinaanan kong mga pagsubok, wala akong naramdaman talaga na hindi kagaya nung iba na talaga makikita mo yung kanilang pain, makikita mo talaga. Nung nagpasa ako, nakita nilang may blood, then na-divert ako sa colonoscopy. Then, nag-colonoscopy ako, then na-find out nila, ang mga doktor pala dito, straight to the point, di ba? At tinawagan nila ako kaagad pagdating ng result. At alam niyo ba, hindi kagaya sa Pilipinas na parang kukondisyon ka muna, magandang pagkakasabi. Eto, hindi. Oh, are you Mrs. Soriano? Ganun. Yes. Oh, here's the result of your colonoscopy. You know what? You have a cancer. Ganun kagad. Di ba? Siyempre, pag parang striking yung dating, no? Then, sinabi na stage 4 nga. Hindi mas lalo. Nalugmo ka pa lalo, di ba? Sabihin ba ng stage 4, makareceive ka ng ganong balita, parang nagunaw yung harap mo, yung mundo mo, tapos isipin mo yung anak mo, isa kang balo, ikaw lang talaga, tapos ganun pa, no, yung result. Kaya, ah, wala akong inisip kundi positive lang ang ginawa ko. No, yan. Kaya kung nakikita nyo yung picture ko yan, di talaga ako nagpipicture. Yan lang yung kaisa-isa during the chemo, no? Ibig sabihin, January 2020, nag-start ako nagpasa, then na-find out na ako ay may stage 4 cancer. Kailan ba ako nag-start ng nag-chemo? Pero nag-lesion pa rin ako. When we say lesion, no, merong tinanggal na naman doon sa aking liver. May nakita. Then, nag-chemo ako ng 6 months. Ito na yon yung unang chemo ko. Dahil pag sinabing stage 4, spread siya talaga, no? Para bang may cancer ka, stage 1, 2, pero 4 ako eh, no? Parang board exam, top notcher. Sinalo mo lahat, no? Nag-spread sa lungs and liver. Nag-chemo ako ng 6 months. Hindi naman ako nakalbo, no?
etong picture ko dito, pangalawang chemo ko na yan. Yung unang 6 months, hindi ako nakalbo dito sa picture ko na ako ay nakamask. Numipis lang siya. Tapos sa akin trabaho, dahil ako ay nagtatrabaho, hindi na ako nagturo, nasa Walmart ako, no? Hindi ko sinasabi na ako ay may sakit. Sinasabi ko lang ako ay may back pain. Kaya ano, parang na-spoiled ako na hindi ako humihila ng paleta, parang spoiled gano'n, dahil may back pain nga ako. Pero hindi nila alam na ako ay may cancer kasi ayoko na kinakaawaan ako. Para bang, syempre pagka ano, yung alam niyo yung nakikiramay sila. Syempre ayaw mo naman ng gano'n, 'di ba? Kaya positive ka lang, no, sa buhay. Ngayon, nung after ng 6 months kong chemo, eto na, nag-surgery na ako ng lung cancer, ng lung surgery. After ng November, imagine nyo December, then ng 2021, ng January, nag-colon surgery ako kaagad. 1 month lang yung pagitan, no? After nun, may nakita na naman sa liver ko. May nakita. Kaya ang ginawa, ni-lesion. Ang ibig sabihin pala ng lesion, yung may papasok lang silang needle doon, parang papuputukin lang nila, hindi siya tatanggalin, pasasabugin lang sa loob. Wala na. Okay, and recommended for another 6 months chemo. 'Di ba? Nung una nag-bell na, pag natapos mo yung 6 months, magbe-bell ka doon na tapos ka nang nag-chemo. Pero alam nyo ba, nung during the chemo, iba-iba. Yung may kurtina lang yung mga pagitan. Kapag ka nandoon ka, nakikita mo yung daing nung iba, nagsusuka, lugmok na lugmok. Ako nakaupo lang, ayan no, hindi nga ako humihinga, nakaupo lang ako dyan, nakasandal. Hanggang natapos ko, during pandemic po yan, tapos walang dalaw, pag-surgery, nakadalawang surgery ako, lungs and liver, tapos nag-chemo nga, tapos nyan, tawag nito, meron na naman lumabas after 1 year. Kaya, nung ako ay unang binayopsy, ang natatandaan ko ang sabi, let's pray for the best, sabi nung doktor, yeah, sasabihin ko na sa'yo na sometimes yung liver, pag ah, binabiopsy yan, syempre tutusukin ng needle, pwede siyang mag-collapse, sabi. Oh, delikado, di ba? Pero na-survive natin. Pero during that time, nung nag-lesion at ako ay nag-chemo na naman, ibig sabihin, nasayang na naman yung 1 year ko. Ibig sabihin, wala akong barley niyan. Di ako nagbabarley pa. Natapos ko yung 6 months, ngayon, nag-chemo, nakita na meron na naman sa liver, ni-lesion, there another chemo. Doon sa pangalawang chemo, eto, nalagas talaga yung buhok ko. Hindi ko na siya maitanggi sa trabaho. Why are you wearing wig? Sabi nila. Alam niyo ba mga mens kung anong sinabi ko? Fashion! 'Di ba? Paiba-iba. O 'di ba? Yan, no? Kahit at the back of my mind, naghihinagpis pero positive lang tayo. Iba-iba ang aking mga wig. Ayan, tignan nyo. 'Di ba? Iba-ibang headband, tinukubli, 'di ba? Ayan, hanggang natapos natin yung another 6 months na chemo. Then, wala na lumabas after noon. Pero, nasayang yung 1 year ko, di ba? Kasi sabi ng doctor, oncologist, after 5 years, wala nang lalabas, you are cancer-free. Pero, after nga ng 1 year, may lumabas nga uli. Kaya back to zero ako. Yan ang nangyari. Then, after niya, nung 2023, may lumabas na naman sa liver, no? Kaya, ni-liver lesion na naman. Pero, hindi na ako recommended for another chemo, hindi na pwede. Yun ang natatandaan ko. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, sabi nila sa akin, mag-i-start kang magbibilang uli ng 5 years, no? Para masabi talagang free. Ngayon, nung naisip ko yun na may lumabas uli, di ba binayopsy ako, nilesion ako, another lesion na naman. Di ba ang liver, pwede daw mag-collapse pag binabiopsy o pag binayopsy. Pero during the lesion, yung papuputukin lang daw sa loob. Kaya sabi ko, kung yung biopsy may chance na mag-collapse, paano kung may lalabas uli siyang tumor doon, tapos pasasabugin, ano mangyayari? Hindi na nga daw ako pwede i-chemo. Di puro ano siya, konyat-konyat, 'di ba? Yun yung analyzation ko. Kaya naisip ko na kailangan ko labanan 'to. Hindi pwedeng kasi kahit dasal tayo ng dasal,
Alam niyo ba, bumili pa ako ng libro ni Chris Beat the Cancer. Yung puro herbal din ang ginagamit niya, mga dahon-dahon, prutas-prutas na biniblender, ganyan. Bumili talaga ako noon. Sinusundan ko yung ginagawa niya. Tapos, parang napagod na ako kasi minsan wala yung gulay na ganun. Wala yung prutas na ganito, hindi mo siya mahanap. Tapos, organic pa. Kaya sabi ko, kailangan, ang nahanap ko, ibang barley talaga. Nakainom ako ng within 1 year ng barley na yon. Pero naisip ko na naman, parang naisip ko si Miss Maritoni Fernandez. Sa totoo lang, naisip ko siya. Kaya nahanap ko ang ibang barley, nag-try ako na mag-inom. Pero hindi ako kaagad nung nahanap ko ang isang mentor na taga Hawaii na siyang nag-present sa akin, sila um, mentor Joji noon. Kaya nga sabi ko, no, bago ko yung sila, talagang positive ako. Ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Never let negative thoughts overpower you because they lead to nothing. Walang mangyayari kung pa-aapekto ka. Embrace positive thinking as it is the key that can take you to the heights of success. Ito lang yung talaga positive ako. Kaya nasa isip ko na yun. Kaya nung naghanap ako ng barley, no, nung nakahanap ako ng barley na yan, um, nakita ko ang ating kamentor na nasa Hawaii. Pero bago yan, no, bago ko sila nakilala, no, ah, fast forward ko lang. Eto sila yung mag-asawang Joji and Ronnie Madamba, no? Sa kanila ko na kuha yung barley. August, nag-try na ako. Iniinom ko pa yung dati. 1 year din ako dun sa old barley na iniinom ko. Then August, nung sinabi ko, bibili lang ako, sabi ni Mentor Joji, Mens, kung gusto mo, pakinggan mo muna, ipipresent ko lang sa, hindi ako marunong magbenta-benta, bibili lang ako. The same nang nangyayari sa mga inaalok natin, di ba mga mens, no? Ganun talaga yung sinasabi nila. Pero once na pinaliwanag pala sa'yo, may intindihan mo. Okay, August yun, di nakinig naman ako. Tapos sabi ko, parang maganda. Sabi ko, kasi kailangan ko uminom, kailangan ko labanan tong nasa katawan ko na kasi parang pabalik-balik siya, di ba? Kaya, yun. Tapos ng December na yan, 2023, nakapag-join na. Tapos, syempre, meron tayong mga binabayaran din sa Pilipinas na kagaya ng halimbawa insurance ng anak. Kaya hindi ako nakapag-join kaagad. Kaya, nung sinabi ko sa anak ko, sabi ng anak ko, sige mami, pahiramin kita. O, di ba, may anak kang mabait, nag-o-offer. Syempre, tatanggihan mo pa ba yun, di ba? O, di pinahiraman ako ng anak ko. Yun, kaya nakapag-join ako. Tapos nung pinresent nga sa akin nung August na yun, hindi pa ako kagad ng 2023 yun, no, August. Imagine yun, nag-join ako December pa. Ang tagal ako niligawan ni Mentor Joji, isa totoo lang. Kasi syempre ang money hindi naman ganun kadali. Pero yung business na unawaan ko siya kaagad na, yung Jade talaga dun ako namamangha. Kasi nung namatay yung mister ko, syempre meron tayong mga tinanggap na kaperahan, di ba? Ininvest natin sa lupa. Kapag halimbawa, bumili ka ng 1 M na lote, after 2 months, ilagay mo na sa Facebook o sa mga ahente, nabebenta ko siya ng mga 2.5. Kaya nung nakita ko yung 300,000 sa Jade, wow, baka kaya ko rin to. Sa isip ko lang. Ngayon, pag hindi, di iinom naman ako ng marami. Di ba? Yun na lang yung thinking ko. Kaya, napa-Jade ako ng December 2023. Kaya, thank you sa mag-asawang ito na nagpakilala sa akin ng business na ito. No? Okay. Ngayon, pagka binalikan natin, yung barley na sinasabi ko sa inyo na ah, yung result na, kasi nung eto na, no? Every 3 months, ang aking CT scan, no? Napasubukan ko rin ang PET scan, MRI, nagpapalitan lang yan. Pero ito yung yung sa dami ng, kung makikita ninyo mga mens dito, no, yung result ng findings ng aking CT scan dito, tingnan nyo, oh. Sabi na yung mga nakaguhit dito, there is a new nodule. Tapos, ayan na yung mga CMCM 1.1, tapos meron pang 0.7, ayan yan. Binilig-bulugan ko yan, meron din sa liver. Kapag nagsi-CT scan ako, kung yung paragraph ang hahaba, di ba parang, alam niyo sa totoo lang, hindi ko naiintindi yung number na yan, no? Kasi nga, parang positive ako eh. Kung nandiyan ka, di nandiyan ka.
'di ba? Kaya kailangan ko lang maghanap talaga ng panlaban dito sa aking cancer na ito. Kaya yan, makikita ninyo, yan, hindi lang yan, marami yan, mens, namili na lang ako. Talaga yung paragraph ng result, parang makakasurvive ba ako? Eh, stage 4 nga, di ba? Okay, kaya yan yung mga date, no? June 2023, kinumpare sa 2024, no? Pero, syempre, prior dyan, marami ng mga naunang result. Makikita nyo talaga kung gaano siya, may mga lumalabas talaga, no? Na ano. Tapos eto na, yung pinaka-result na pinili ko para makita natin, no? Kasi yung nga pinakilala na sa akin ni Mentor Joji, Mentor Ronnie, yung barley at umiinom naman na tayo, no? Kaya sa loob ng pangalawang taong ko nang umiinom, doon sa old, naka 1 year ako. Dito sa barley natin, 24, 25, 2 years na po na umiinom ng barley, no? Kaya sa pag-inom natin ng barley, nakita nyo ba itong aking result dito? Ito ay nung August 12 lang siya, 2025. No, no, okay. Kinumpare siya sa January 2025 ng August 2025 last year. Tingnan nyo yung paragraph dito sa result. Dati ang daming paragraph, di ba? Kaya pag nire-receive mo yung result ng CT scan, eto kaagad talaga yung paragraph yung tinitingnan ko, mga mens. Tingnan nyo, 2 paragraph lang. O, di ba? Improvement in previously noted. O, di ba? Ang ganda. Wala ka nang nakitang mga point-point diyan, mga number-number. Ibig sabihin, naglaho. Kasi nga, nagiinom na ako ng barley. Kaya, praise talaga at nakilala ko yung ating amazing barley. Pero sa totoo lang mga mens, ang una ko talagang iniinom, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Pero I have a friend na meron din siyang cancer, tapos sa breast, tumalon sa kanyang brain, parang natakot ako ba? Sabi, kailangan ko labanan to kahit wala nang lumalabas. Kaya 2 years na rin akong umiinom ng 6 sachets every day, kahit wala na siyang lumalabas. Tignan nyo dito, mens, no? Ayan, ang clear-clear na. Yung mga point-point na nakita natin kanina, dito sa result, wala na. Ayan, tingnan ninyo. Ayan. Wala na. Tapos dito, puro normal. Ayan, di ko na siya ginuhitan. Puro no, no, no. Wala siyang mga suspicious. Wala na. Ang ganda ng pinaka-resulta. Kaya, yan, sinimulan natin yung yung business ng December 13, 2023. Pero ako lang ang umiinom at inaalok lang natin sa mga natin, kakilala, kamag-anak, hindi pa tayo nag-a-ads dyan, no? Talagang malaking naitulong ng barley. Sa totoo lang, pag uminom ka ng barley, ako kasi, na stage 4, tawag nito, colon cancer kasi ako, colon, no? Hindi ako yung mahina na during the chemo. Kung sa kung ano yung nakikita nyo ako ngayon, ganon din noon, pero mas malakas ngayon. Malakas din ako, no? Kaya swerte lang ako siguro at siguro maganda rin yung immune system ko kahit meron akong nasa katawan na cancer. Kaya kung babalikan ng history, wala nga sa side ng father, ng mother na may cancer sa amin. Bakit kaya meron ako, di ba? Kaya hindi nga natin masabi kung ano ba yung meron tayo pagdating ng araw. Kaya sa pag-take natin ng barley mga mens, no, ang laking bagay talaga. Tapos, dahil sa kinikip ko lang sa sarili ko, tapos sinishare, yan sa trabaho, nakikita nila kung paano tinitimpla, hanggang nakapag-alok tayo sa mga iba't ibang lahi, no? Diyan dumami. Tapos niyan, dahil December yan, syempre nag-2024 na, no, yung January, February, March, April, sa 4 na buwan, dahil Jade nga yung kinuha, meron pang 50 na free, napaubos natin, including yung iniinom ko, na 4 boxes pa lang ako, ay 4 sachets lang ako every day noon. Tapos, sinabi ko sa sarili ko na naglista na ako kahit nag-a-attend ako ng Zoom. Parang hindi ko naiintindihan yung magpa-DR ka ng DR. Basta ang isip ko, magbebenta ako at iinom ako, di ba? Kaya nga sabi, habang nag-a-attend ka ng training, mas lumalalim, naiintindihan mo ang business. Kaya nung napaubos ko na within 4 months, naglista na ako talaga ng paninda. Nag-order, kasi puro barley lang yan, no, mga mens. Ah,
naglista na ako ng asay, kung ano-ano yung mga gusto ko pang orderin. Pag kinuwenta mo, nasa 173,000 yung ordering ko. Eh, syempre, may mentor ka. Mens, order na ako ng ibang paninda. Eto na ang mentor, Joji. Sabi niya, Mens, ba't hindi mo na lang i-jade yan? Konti na lang, isang jade na yan. Ha? Jade na naman. Sabi ko, 50 off na nga ako 500 na lang. Imbis na, di ba, 1,000 yung barley, yung katumbas ng jade, di ba? Bakit di, wala na naman, di, para akong Tapos sabi, hindi, Mes, may isa ka ng Jade, tatlo na lang. Di, may 300,000 ka na. Oo nga, no, yung pala yung nasa, training, di ba? Oo nga, no, kaya, alam niyo mga mens, iba talaga yung mga may mentor, kumukonek ka sa ating mga mentor, nag-guide ka. Kasi kung hindi, talaga stick lang ako, binili ko lang yung 173,000 na paninda lang. 'Di ba? Kaya natuturuan tayo. Kaya yan, start na tayong nag-business yan hanggang lumaki na. At the same time, syempre, sa pag-inom natin ng barley, dumami na rin yung ating mga suki at na-enjoy ko talaga, no? Ayan, tingnan nyo, yan ba yung magsasabing may tama na ako on stage 4, 'di ba? Ayan, nagmo-model-model pa dyan. Pero mas magagaling yung mga marunong na sa TikTok ngayon, 'di ba? Yung ayan, ginagawa na natin ng business. Ayan, pa isa-isa hanggang dumadami, no? Okay, sabi nga natin, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, talagang proper time, no? We will reap a harvest if we do not give up. Huwag lang tayong give up. Talagang, sabi nga natin, paunti-unti. Saan ba nagsimula ang milyon piso o sentabo, di ba? Saan ba nagsimula yung malaki, di ba? Sa maliit din. Kaya yun lang yung yung nakikita ko rito, no? Na sabi ko nga sa sarili ko parang yung karamdaman ko parang nagbigay ng another buhay, ng pag-asa sa akin, kalusugan, at the same time sa in money, no? Sa money, nakakatulong talaga, malaki talagang naitulong, no? Kaya positive lang talaga tayo. At the same time, ginawa ang business, bukod sa nalibang, gumaganda yung kalusugan, no? Nakita natin doon sa result ng aking CT scan. Ngayon, ang CT scan ko ay every 6 months. Dati every 2 months, every 3 months. Ngayon, every 6 months na lang, no? Monitoring na lang. Ngayon, ang sabi ng oncologist ko last December, ang sabi niya, dahil nasayang nga yung 1 year ko, dahil may lumabas uli na tumor noon, na nilesion nga uli, kaya back to zero ang pagbilang ng 5 years. Ngayon, ngayong 2026 by July, pag wala nang lumabas, cancer-free na ako. Yun na yung tinatawag nating remission ka na. Kaya yun talagang ini-aim ko na makuha, no? Pero during ng pag-start ko ng barley at doon sa old barley na ininom ko, wala naman na talagang lumabas. Kaya makikita mo talagang ang ganda ng effect ng barley, no? Talagang amazing siya talaga. Kaya dito sa paggawa ng business, dumami din yung mga client, nagpa-member, nakagaya ko ding may mga big C, di ba? Kaya kung sa baga talo ko sila kasi stage 4 Kung may grade 4 talagang pang top notcher sa akin, 4. Ngayon sila, pag nag-inquire sila at na sabi nila yung health concern nila na sila ay may cancer din, stage 1, stage 2, sasabihin ko, ay sister, wala yan sa akin. Tignan niyo ako, stage 4. Tapos nagugulat sila kasi naka-smile pa ako. Kasi yung to share the product, yung benefits ng product. Tapos at the same time, ma-motivate, maengganyo mo din sila mag-try nung barley. Kung gaano siya kabisa, no? Nakahelp sa kalusugan na kagayang may mga sakit. Kaya dumami yung may mga cancer din na bumibili sa akin kasi nga parang sabi ko, Lord, dito ba ako napunta para maka-help din sa mga kagaya kong may mga sakit, 'di ba? Kaya thank you talaga sa ating company, no, na napakagaling ng product. Okay. Tapos siyempre, ayan, ginawa na rin talaga nating business. Ayan, nag-top tayo, nag-top seller tayo sa Bulacan. Ayan, halos every month, kahit siguro may isang buwan na wala, 2 months na wala, hindi kasama sa awardees, pero kahit pa paano, ayan, nakakatanggap tayo ng Tapos yung sa silver, pangatlong round na tayo dito, no? Okay, yan. Kaya talagang nabiyayaan naman tayo.
Ayan, mag-top 1 din tayo ulit, 'di ba? Yan yung mga incentive ni ano na nagkakaroon tayo ng award, no? Kasi kung i-compare sa 24 years kong nagturo, yung 450,000 na kuha ko nung nag-out ako. Dito, saglit mo lang palang kikitain kung talagang sisipagan mo, gagawin mo talaga yung business, no? Okay, kaya yung karamdaman ko, hindi ko nilagay na may sakit ako, feeling ko nga parang wala akong sakit, no, na nai-enjoy ko tong paggawa ng business at malaking help sa akin, sa health, sa money, at syempre nakakatulong talaga ng malaki sa iba. Okay, ayan, nag-a-attend na rin ng Zoom, kaya thank you kay Mentor Wilma. Nahasa tayo sa pag-attend sa Master the Basic, di ba? Ngayon, nandito tayo sa Conqueror, no? Talagang marami tayong matutunan. Kaya ganun din kayo mga mens, no? Kapag ka na-invite, yes mentor lang tayo ng yes mentor. Kaya kahit kahapon, ako yung speaker kahapon, di tayo tatanggi, no? Pag may nag-ask ng help na ganito, ano lang, kahit mag-host, no? Total malapit lang naman yung trabaho ko, kaya sabi ko kahapon malilate lang ako ng konti. Pero nakaabot pa rin. Pero ngayon day off ko, kaya ayun, nai-enjoy lang natin. Ayan, sumasama tayo sa Zoom. Ayan, tapos nasi-share din natin sa iba. Okay, yan. Ito yung pinaka-latest, no? Yung ating last December, na-hit natin yung ano, kasi syempre, may promo, di ba? Ayan, nagka-gold tayo, napunuan ko na yung gold, nakuha natin yan nung December. Tapos, yung jade, nakuha na rin natin yan, no, dalawang round, kaya naka 600 na din tayo. Kaya, tignan nyo yan, 600, eh yung ang sa DepEd, 450 lang yung nakuha ko. Binuno ko ng 24 years, di ba? O, tapos pag picture ka, di ba, pupunta ka sa mga contest dahil ang hawak ko ay ang paggawa ng dyaryo ng school. Talagang humahataw kami, pupunta ka ng Pampanga, makikompete sa Batangas, sa Bulacan, no? Halos yan sa Region 3 naikot na kung saan ang contest. May bit-bit kaming mga bata na nakikikontest. Pero dito sa ating ginagawang business, saglit mo lang pala talagang kikitain kung tatrabahuhin mo talaga ng tama. Ayan. Okay, tapos yung pinaka-latest, no? Sa international pala, pumasok din tayo, nandyan tayo ng June. Tapos na-hit natin yung Singapore, no, yung free travel. Tapos pumalo na tayo ng 700K ang income diyan. Tapos eto, no, kinuha ko yung cheque. With mentor na yung mentor Mark, 'di ba? Yung parang gusto ko rin ma-experience ba yung ano, yung makahawak din ng cheque. Kaya talagang pumunta ako doon para yan, ma-experience, no? Andun naman ang mentor na Yomi, mother mentor, tsaka si father mentor, no? Nag-assist, kaya thank you, no? Sarap ng feeling. Kaya dito, sa picture ko dito, tingnan nyo, ang ganda-ganda namin dyan. Hindi lang ako, kasi doon ko na-meet sila, mentor Jocelyn, mentor Offie, mentor Normilin, ng mga sa Singapore na nung ano. Tapos pero dito nung June yan, nagkita-kita kami, no. Dahil may event. Yan. Kaya sa mga gusto ring mag-hit ng mga travel incentive, ano rin, try din. Ako hindi ko rin maakalain na puro sa ads ko nakuha yung mga nag-pay in ng June, kaya hindi ko rin akalain na makuha ko yan na makapasok, no? Kaya pag pinagkaloob, siyempre, trabawin mo muna din para makita mo kung ano yung result, no? Okay, tapos eto na, yan. Ayan kami, Mentor Normilin, Mentor Offie, Mentor Jocelyn, no? At marami pang iba dyan. Okay, kaya nag-enjoy kami dyan, no? Ilang araw din yan sa Singapore na free, tsaka sa totoo lang yung hotel, no? Hindi siya yung nasa, yung mga ordinary, talagang nasa first class hotel kami inilagay. Talagang bongga ang I am worldwide, no? Saan ka makakakita ng ganyan? Kaya sabi nga natin, kapag ka ang mga client natin na ini-invite at hindi sila makapag-join, okay lang yun, move on na tayo sa next. Kasi kung iisipin natin, kung lahat naman na sila nag-join, parang lahat tayo nasa IAM. Sino yung magiging farmer? Sino yung nasa hospital, no? Para bang
pili lang talaga. Hindi, kaya nga ang ano doon, analyzation doon, realization doon. Pag ang client ay tumanggi, move on. Next ka na. Kasi hindi siya para doon. Meron siyang ibang ano, may lugar siya. Meron, nasa iba ang destinasyon niya. Kaya, ano lang tayo, promote ng promote, deal ng deal, invite ng invite, no? Para makakuha tayo ng maraming client natin, matulungan din natin sa kanilang needs at syempre, kumita din kagaya natin, no? At ng mga top mentor. Ayan, na-enjoy natin. Okay, ayan. Syempre, sa pagpunta natin sa Singapore, no? Ang tawag dito, na-meet natin sila, ano, yung asawang mentor, tawag nito, ating President, Marvin Eder, no? Ayan. Tapos si Miss Maritoni, ayan. Tapos si Mentor Shirley May, Mentor Arian, Mentor TJ, ang dami, no? Ang dami. Namili na lang ako ng ibang mga picture. Pero maraming top mentor ang nandoon na mas lalo kang ma-i-impress. Ah, para bang ang ganda ng feeling na eto pala sila, no? Eto pala yung pwede mong makasama. Eto pala yung pwede mong tularan kung paano gawin yung business. Kaya sa DepEd, hindi ko na-experience yan, no? Ang hirap pang kumuha ng award kung may panalo ka or sa ranking. Pero dito, may katumbas talagang incentive doon, certificate, 'di ba? Thank you. Congratulations, 'di ba? Pe-present ka lang din nila sa mga higher na mga boss, no? Mga supervisor, no? Mga ganyan. Pero certificate lang ang makukuha natin. Dito, trabahuhin mo, na-recognize ka at merong incentive pa si company. Kaya, wag nating hintuan, no? Gawin lang natin ang gawin yung business natin. Kaya mga mens, no? Siguro marami pa tayong mga pangarap na gusto din nating marating, no? Kaya um, sa ngayon, simula kahapon sa topic natin, no? Yung tinatawag natin ang mindset. Ngayon naman yung dito sa aking journey, na-share ko sa inyo na napakahalaga pala na yung mga kumakatok na opportunity sa atin, minsan buksan din natin, 'di ba? Kasi nandun pala yung lucky charm natin. Hindi kaya minsan sarado, pero buksan din natin, no? Kahit sa mga kasamahan natin, kung may sinasabi siya, just listen, matuto tayong makinig kasi yung sinasabi niya meron kang matutunan, eh. Yung sinasabi mo rin sa kanya marami din siyang matutunan sa'yo kaya sharing talaga, 'no, mapapakita natin dito na napakaganda ng company. Tsaka yung sa akin, 'no, talaga yung barley talaga ang ano, ang number one na dahil sa aking health issues, no? Kaya hindi natin hihintuan ang mga good products, ang mga kasamahan natin, 'no? Talagang sobrang thank you talaga at merong I am worldwide, 'no? Kaya siguro, 'no, meron pa ba kayong mga pinapangarap, 'no, bukod sa na makamit natin? Siguro gusto ko namang mabasa, 'no, bukod sa inyo, 'no, gusto niyo bang mag-travel? Ano ba yung mga gusto niyong ma-hit, 'no? Puwede bang type naman diyan kung ano pa yung gusto ninyong yung makamit sa IAM sa ating company, no? Kung nandiyan pa yung ating mga nakikinig sa atin, no? Or nanonood sa atin ngayon, no? Ano pa ba yung mga gusto nyong marating na gusto nyong makamit sa ating ano, sa ating company? Tingnan ko nga kung meron, kung nagising pa ang lahat. Ano pa ba yung gusto ninyo? Ako naman gusto ko pa ring makapag-travel ng libre na bigay ni ano. Okay, more millions. Thank you, Mother Naomi. Siyempre, makapag-retire ng healthy. Mentor cell. Okay, no? House and lot. Wow! Okay, 'di ba? Alam ko marami pa tayong mga gusto. Mentor Banjoy, no? Travel, house and lot. Ayan, Mentor Opie, more people to help. Yan, tama yan, no? Okay, thank you sa pagpa-participate ninyo. Talagang alam ko gising kayo dahil bukod sa product na yun ang naging daan para sa aking concern, no? Meron pa tayong mga gustong maabot ng dahil sa company na ito. Okay, kaya nga sabi nga natin, at that time I have decided my will come true, sabi niya, no? You can trust, ah,
about our future. It may take a long time sometimes, but keep on waiting. It will happen. Mag-ano lang tayo, mag-antay lang talaga. Ito yung sinasabi dun sa Habakuk, ah, chapter 2, verse 3. Kaya, trabahuhin lang natin ng trabahuhin. Yeah, trust natin kay Lord. Pero yun yung lagi ko sinasabi na wag lang trust, kilos-kilos din. Kasi sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya hindi tayo dapat makalimot na nandito na tayo sa business na ito. Kung health concern ba, o business ba, siyempre nandiyan pa rin yung marami tayong matulungan, no? Kaya I hope, no, yung ngayon na training natin ngayon, no, aside dun sa barley na naka-help sa akin, alam kong marami pa rin tayong matutulungan, no, na mga kasamahan natin bukod dun sa product, no, para magawa natin ng tama yung ating business. Okay. Kaya thank you talaga, no? Okay. Yung team kong tulog na may 43 na akong ano, na DR ko, no? Team fighter, worldwide talaga. Team fighter. Ako lang talaga yung nag-fight. Kaya dati hindi ko talaga to sinasama kasi napoprostrate ako. Parang ako lang yung fighter. Pero siguro 2026 start na, no? Team fighter na tulog. Team fighter na gising. Gigisingin natin ngayon, no? Kaya thank you again sa inyong lahat, no? Sabi nga, I am Freddy Selvi Soriano. I am Agent of Hope and I'm worldwide. Ayan po. No? Okay, thank you ng marami. Balik sa'yo, Mentor Cell. Maraming salamat po, Better Freddy. Sir, nakakatuwa po kayo. Huwag niyo pong sabihin na team tulog, ha? Huwag na. Gising. Kasi we have what we say, or what we think will be best. Okay, so Kaya, positive lang. Positive din. So, kaya, team fighter na gising na ngayon. gising So, na. No? gising. Okay, Ah, gising po ba ang lahat? Ang take away ko lang sa inyo, Mentor Freddy, sa testimony niyo po ay ito, bilib ako sa tapang mo at with the tapang, may kasamang yung positive mindset. Yun talaga ang kailangan. And yun talaga ang needed talaga. Ang daming tao na feeling nila kasi ayaw na give up kaagad, kulang sa faith, kulang at saka, yan, positive. Believe talaga ako. At saka tama nga po yung mga doktor minsan dito sa Amerika, matalas. Hindi nila kinikonsider yung kasi ang doktor nga naman, iba sa nurse. Ang doktor po ay diretso diretso, sasabihin sa iyo ng diretso, ang nurse ay may patumpik-tumpik pa. Kaya nga po minsan dito sa hospital setting, kasi yung sayo siguro, hindi naman hospital setting. Dito sa hospital setting, pag nag round ang doktor, ayan, may dala-dalang nurse. Kung hindi man nila dadalhin, ako isusumusunod-sunod. Lalo na pag sa may mga masila na ganito. Para may moderator naman. Okay, sa ibang topic naman na yon. Okay, sino po ang may pwedeng i-share din or pwedeng itanong kay Mentor Predicel? Sige po. Share po ninyo kung anong Picture kaya mo na, Mens, habang marami pa tayo. ah, Ayun, amazing morning everyone. So mag-picture muna tayo. So pero bago yan, so pasalamat muna ako kay Ate Mens Perdicel and siyempre kay Ate Arceli Janel sa napakalupit na pag-host in ang ganda ng ating speaker ngayon. So kahapon siya rin yung speaker natin, no? So napakalupit talaga sa pagaling ng pagaling and grabe na sobrang inspiring talaga ng journey mo Ate Mens dahil sa, ano ba yun? Hirap ang pinagdaanan mo yung pagkakaroon ng ganyan sakit. Napakahirap niyan, no? So kaya kung tayo nahihirapan, so mas maswerte pa rin tayo kasi hindi natin didaanan yung pinagdaanan ni Mentor Perdicel na parang ba ano yung takot pag dati kasi pag salitang cancer parang kala mo hindi ka nagagaling parang alam mo na kung saan ka pupunta pero si Ate Perdicel di ba so grabe ang tapang niya na hindi mo nakitaan ng takot dun sa journey niya nakita mo di ba na dalawang beses pa sa mo tapos nalagas yung buhok niya pero hindi pa niya pinaalam sa mga kasamahan niya di ba sinabi niya lang na style lang yung wig niya no so parang hindi alam Yeah. na may sakit na pala siya ng cancer no
So, and yun sa ano mo, sa nasabi mo na yung team fighter. So, wag kang mag-alala, no? Wag kang panghinaan na kahit pakiramdam mo ikaw lang. Ikaw lang yung fighter. So, hindi pa. So, kailangan lang ng tamang time. Di ba? Sabi mo nga dun sa verse na iniwan mo sa amin na verses. Ano ba yun? Galatian. Galatian ba yun? Galatian verse verse 6, chapter 9, di ba? So, napakagandang ano yan, napakagandang paalaala, lalo na kapag napapagod na tayo at pinanghihinaan sa ginagawa natin mga mabuti, di ba? So, ang ganda niyan, yung sabing, let us not weary in doing good, for that proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, di ba, pinapaalala ng verse na yan na normal mapagod, pero hindi dapat tayo sumusuko. Minsan ginagawa natin yung tama, nagbibigay tayo ng tulong, nagsisikap tayo, nagtitiis tayo, pero walang kita. Parang ang tagal ng ani, di ba? Sabi ng Diyos, may tamang panahon. Hindi siya late, hindi siya maaga. So, eksaktong oras na alam niya. Diba? So, ang harvest ay maaaring tagumpay, pwedeng breakthrough, so magbabago ng buhay mo, bunga ng sakripisyo mo, sagot sa panalangin mo. Pero may condition, di ba? Ano yung condition dyan na sinabi? Mangyayari lang yan if we do not give up. So, ibig sabihin, ituloy mo lang kahit wala pang resulta, kahit wala nakakapansin, kahit pagod ka na, kahit gusto ng iba na sumuko ka na, hinihila ka pababa, so hindi ka pa rin sumusuko. So, ginagawa mo mabuti ngayon, yung mga ginagawa nating mabuti ngayon, so ano pala yan? So, binhi yan. Kahit hindi mo pa siya nakikita, pero yan ang totoo na sa ilalim tumutubo yan mga mens. Kaya wag lang tayo susuko dahil yung ani natin, so yung ating harvesting time, so paparating na. Para sa mga taong may effort, nag-work o nagninegosyo, hindi sayang yung pagod natin, no? So may bunga pag nagtsatsaga tayo. So sabi nga, kunting tiis pa, kunting pananalig pa, so darating din yung ating harvesting time. Kaya yan, tuloy-tuloy lang tayo and see you at the top. Okay, thank you so much, Mentor Freddy Sir. So napakagandang topic for today. So, ayan, so picturean ko na po kayong dalawa ni Mentor Arceli Janel. Okay, smile po tayo. So, 1, 2, 3, smile. Nice. Smile. So, kunan ko ng si Ate Fredicel, solo picture. Ayan, so naka-spotlight po si Mentor Fredicel. Pwede tayo magpa-picture sa kanya. Ay, Ate Mens, pwedeng atras ka ng konti para medyo natakpang kasi yung ulo mo nung kanina. Yan, okay, yan. Parang mas bumata kayo ngayon, Ate Mens, kaysa dun sa picture na kasama mo sila Ate Joji, ah. Okay, so, 1, 2, 3, smile. Nakakapagpabata talaga ang Barley, no? So, ayan mga mens. So, gallery review tayo mga mens. Okay, sa mga kaya open cam po tayo. Ayan. Okay, so habol tayo mga mens. Ayan, si Mentor Louie. Amazing morning. Nakahabol. Tita Jocelyn. Tita Juliet. Ayan, so mga nagdadrive, ingat po. Ayan, peace sign po tayo. Smile. Okay, second slide tayo. So, we have 36 million participants. Ayan, may naka-open cam pa dito sa second slide natin. Dito sa Mentor Annie. Okay, so ayan. So, peace sign po tayo. Ayan, balik po sa ating napakaganda at napakalupit na host para sa mga take-away ng ating mga mentors. Okay, sorry po Mentor Mark, nakalimutan ko na mag-picture muna. Sige. Saan ba tayo? Sino po yung may mga question or may mga ibig tanong kay Mentor Fredicel or may isi-share tungkol sa journey ninyo or kung ano-ano? Sige po. Raise lang po kayo. Pag hindi ko nakita, tulong po. Ayan. Okay. Sino po? Ang meron pang gustong sasabihin? Mentor Antonio, meron po ba kayong maisi-share? Alright. Unmute. Wala. Wala naman. Sige po. Mentor Ofi, sinabi niyo po merong Russian lady na nag-inquire ng barko. Yeah. Yeah, it's meron tayong isang husband ng isang member natin. He is also critically ill. His cancer spread all over na. Pero he has the energy, he still drives. Kaya
yung wife share his testimony to a friend whose grandmother has stage 4 cancer. So they tried to reach me. Hindi ko naman alam na yung pala yung sinasabi niya. So anyway, nag-send na ng message itong friend ni Mentor Madeline. So I sent some informations. And it's truly a delight na madinig ko mismo kay Mentor Predicel. Nadinig ko na ito pero ngayon ko lang talaga na digest na talagang almost vital parts of her organs were affected, Pero because of barley, nag-heal na siya. So this is again a true testimony na pwede kong i-share at pwede din sigurong invite ko din si Mentor Predicel na siya na mismo ang mag-share doon sa patient or sa granddaughter. Yes, Maganda ma'am. yun. Welcome. Yeah, testimony is speak itself for itself, diba? Tsaka yung you're one of a kind na talagang pinaglabanan mo, nag-iisa ka, solo fight ka. Hindi mo tiningnan yung sitwasyon mo. You kept going. Yes. Napaka-strong ang spirit mo talaga. Kaya meron talagang purpose ang buhay ng bawat isa sa atin, especially you, na ginagamit ka ng Panginoon sa mga pasyenteng nagkaroon din ng kondisyon ng kamukha mo. Yes. Kaya keep going. We are behind you. And before you know it, your team will flourish, right? At the Yes, right ma'am. at At the right time. yeah, kaya tayong lahat na I would not say struggling. That's part of the course, di ba? Na dadating din ng time na magkakaroon din tayo ng meron nga din akong isa na talagang napakaganda ng testimony niya, pero I would like her to share her testimony herself. Kaya thank you, Mentor Predicel. Thank you, Miss Sel. We're seeing both of you together. Oo. Na ganda ng presentation ninyo. Thank the Lord. Praise the Lord. And sabi nga nila, continue on and pass it on to our testimony to a lot of people. Kasi people are just waiting. Yung isang remark, noong nagkaroon ng one barley alone, that morning she took the barley. Then that day, nag-pray siya na Lord, sana ito na po yun. Bago siya gawa ng procedure, ginawan siya ng ultrasound and then exam. Negative. Kaya umiiyak siya. Tuwa. At hindi pa siya member. So she shared it to her, she shared just sa Facebook. A lot of people are already asking to order from her. That's how powerful our barley is, na talagang nakakatulong. Talagang isi-share lang natin sa lahat ng kung ano talaga yung heart natin, yun ang pagkakaloob ng Panginoon eh. Kaya, it will come. Hindi naman na in a way na ayaw nating ang tao ay magkakasakit, di ba? Especially ang cancer. Pero, sa ngayon talaga, ang daing ng may cancer eh. Ang daing ng may cancer. It's so sad. But, again, pangalagaan din natin ating kalusugan. Yung mga processed food, stay away from processed food. Talagang, yan ang mga free radicals talaga na nagdi-destroy ng ating katawan. O sige, salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Maraming Mentor Ophie all the Thank- time. Thank you.
Yun naman sa Mentor ba, Joy? Sige po. Yes. Meron po. Okay. There we go. Ayan. Yan, amazing morning po. Thank you, Mentor Predicel, sa sa topic mo. Actually, and congratulations din po, Mentor Sel. Anyway, ano ba? Ayun. Napakaganda po ng topic nyo at saka napakatapang nyo po. Grabe, no? Kasi yun nga lang po mga kagaya rin namin, na may mga karamdaman na alam natin pwede yung gamot. Di ba po? Parang sumakit ang ulo mo, inom kang Biogesic, mawawala agad. Pero ikaw po, yung sakit mo po is napakabigat. Di ba po? Pero po, nilabanan mo po yun through you, through God, through faith. Di ba po? Yung alam niyo po yun. Kumbaga, yung iba po parang sinasabi nila, hihintayin na lang. Ganun po, di ba? Pero ikaw po, gumawa ka po ng paraan. Kumbaga, napakagaling, napakabait ni Lord na na-meet mo po yung angel mentor mo. Nag-cross po yung line. And then, through po sa kanya, nadugtungan po yung buhay. Diba po? Kaya, blessing, ang dami pong blessing sa paligid. Diba po? Ang dami pong blessing sa paligid. And ikaw din po, blessing ka rin po sa amin. Yung testimony mo po, napakaganda po i-share. Lalo na po sa product po natin na alam po natin napakalinis, napakaganda. And kahit naman po tayo, mga product user, alam naman po natin, hindi naman po tayo gagawa or magsasalita nang hindi naman po talaga natin na-try and din naging effective po sa atin. Kasi isa rin naman po akong produkto na natulungan naman po talaga ni Barney. Dahil meron din po ang karamdaman. Pero nakakatuwa pong marinig yung testimony mo na alam niyo yung, at din po sa kwento niyo na ang dami po talaga, isa result po talaga, lahat naman po tayo pag nagpapatest. Doon po tayo nakatingin sa yung diagnosis po, tama po, yung result, ganun, ang dami. Minsan nakakatakot na eh. Di ba po? Nakakatakot na po marinig yung mga testimony, ganun. Nakakatuwa po at maraming salamat. Ang question ko po, Mentor Predicel. Pa-connect mo na ng pag-ibig ko. Hindi ko lang po Paano mo po na tinake yung barley? Before chemo or after chemo po? And ilan sa shape niyo po siya tinitake? Kasi meron po kasi akong prospect. Actually, nag-take po siya. Different po kayo ng illness, but same procedure. Kasi magkikimo po siya. Sabi ko, itry mo, baka, sabi ko, makatulong. Sabi ko sa kanya. And true enough naman po, nag-take siya, kumuha po siya ng 6. Una po, isa lang muna. Sabi niya, 1 box lang. Sabi ko, bakit 1 box lang? Sabi ko, kumuha ka na ng 6. Sabi ko, para matuloy-tuloy mo. Sabi ko, makakatulong naman to sa'yo. Sabi ko sa kanya. Medyo nag-worry lang siya kasi nung first take po niya, nagkaroon siya ng rashes. Ang sabi ko po sa kanya, okay lang yan. Sabi ko, huwag kang matakot. Sabi ko kasi, ang barley is gulay lang siya. Sabi ko, if ever nag-react, sabi ko kasi yung katawan mo is battlefield yan eh. Sabi ko sa kanya. Pwede ba ako doon? So, possible na nag-react, pero tuloy mo lang, sabi ko. So, nung second day po, hindi ko siya minessage. 2,000. Tapos, the third day, minessage ko po siya. Pero nung nag-usap po kami, ang inisip ko, baka i-stop niya. Pero thank you, Lord, tinuloy niya. Nung third day po, sabi ko, kamusta? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay naman. Parang pinakikiramdaman ko. Okay naman, sabi niya. Tapos sabi ko parang, ay, thank you, tinuloy. Tapos tinutuloy naman niya. Pero hindi ko lang po kasi masabi sa kanya. Kasi sabi po niya, gusto niya mag-take dahil magkikimo siya. Magkikimo po siya. So, tinuloy-tuloy naman po niya yung pag-take po niya ng barley. Kaya ko lang po natanong kung paano niyo po tinake kasi ang alam ko, magkikimo po siya. Sabi ko, ituloy mo lang. So, paano niyo po na-take tinitake yung barley during ng chemo niyo? Bago po kayo mag-chemo or pagkatapos po ng chemo? At ilang sachet po siya? Ayun. Thank you po, Mentor Predicel.
Thank you, Mentor Bajoy. No, yung sa case comments, nag-barley ako after na ng chemo ko lahat. Kasi yung unang set ng chemo ko, di ba 6 months yun, twice a month. Yung iba kasi 3 weeks, 3 weeks. Pero ako, sa isang buwan, 2 beses. After 2 weeks. Ngayon, yung unang set ng 6 months, ala akong barley. Never akong nag-take ng barley. Pero nakita nyo, nakaupo lang ako doon. Kaya nga sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, kung eto yung pinakamabigat na sakit, stage 4 pa, yung wala akong maramdaman, yun nga, wala akong wala akong pain. Pagtapos lang ng chemo, may konting hilo, pero manageable. Kaya mo maglakad. Kasi nga, pandemic, susunduin lang ako nung kuya ko sa parking. Hindi ka pwedeng samahan, bawal. Ngayon, yung during na unang chemo ko ng 6 months, walang barley talaga yun. Kaya maswerte lang ako siguro at malakas din yung katawan ko. Talagang wala. Kasi nakita ko yung iba talagang lugmok, may sumusuka, may hilong-hilo, may nakahilat. Ako talaga nakaupo lang ako parang tapos maganda yung hospital kasi yung bintana niya glass natatanong mo yung bundok. Parang nakakapag-reflect ka. Ano yung Lord na nasa akin ngayon? Gusto mong mag-reflect, parang nakakausap mo yung Panginoon. Yung time na yan, bawat 3 hours ka nag-stay doon during the chemo, andun na yung ano mo, para kang nasa recollection, no? Na yung faith mo nandoon. Pero wala pa akong barley ments. Ngayon, nung second session ng, natapos ko ang 6 months, another 6 months, dun na, yung una kasi hindi ako nakalbo, nung ipis lang. Nung pangalawa, nakalbo na ako. Wala pa rin akong barley ments. Hindi pa rin ako nagba-barley. Ganun pa rin yung pakiramdam ko. Pero ang dinig ko, pagkakaalam ko dun sa aking oncologist, yung gamot na ginamit, hindi ko na inalam kung ano. Ang natatanda ko, mas malakas kaysa doon sa unang 6 months. Kaya medyo, kung ano yung unang hilo ko doon na konti lang, ito, may nadagdagan lang ng konti. Pero kaya ko pa rin tumayo, pumunta sa parking lot, kunin yung gamot sa pharmacy. Ang binibigay lang na magamot, gamot sa hilo, gamot sa suka, kung magsusuka ka. Pag uwi ko, wala naman na din na. Kaya, maswerte pa rin ako talaga kasi kung sa baga yung stage 4 cancer ko, hindi ko naranasan yung lugmok, lantang-lanta, tapos wala akong barley. Tapos nga after nga ng 1 year na natapos ko yung dalawang 6 months, 6 months ng chemo, may lumabas nga uli. Kaya nga ang sabi ko, kailangan ko labanan to. Kasi natatandaan ko nga, nung during the biopsy, mabiopsy pa lang yung bukol, pwedeng mag-collapse ang liver. Yun ang natatandaan ko. Kaya, nung may lumabas uli, ang gagawin na lang, lesion. Pag sinabing lesion, puputlokin, pasasabugin na lang sa loob. Eh di ano mangyayari? Doon kung lang ang biopsy, pwedeng may chance na mag-collapse, di ba? Paano kung may lalabas uli? Eh, hindi na nga daw ako pwede i-chemo. Kaya doon ako nakapag-isip na, kailangan ko labanan to. Ano yung mag-aantay na lang ako? Eh, stage 4 ka nga, di ba? Kaya, doon ko nahanap yung barley. Nung nahanap ko na si barley, tinake ko siya ng 2 sa umaga, 2 sa gabi. Ng 1 year yun. Tapos nga, yung friend ko nga, breast cancer siya, tumalon sa sa brain. Sabi ko parang kabado pa ako. Kaya nga lagi kong tinatanong, sana pag nakausap si Miss Maritoni matanong kung siya ay cancer-free na, ilang ilang sachet na lang iniinom niya. 'Di ba? Yun yung talaga inaantay ko kada may kasi siya yung ating Barley Queen, no? Paano na yung tinitake niya ngayong cancer-free na siya, 'di ba? So, after ng 1 year na 2 sa umaga, 2 sa gabi ang pag-take ko ng barley, ngayon ginawa kong 6 na sachet na. Yung iba ang ginagawa, 3 sa umaga, 3 sa gabi. Pero ako hindi. Paggising ko sa umaga, di na kainom ng water. Ang pinakatubig ko yung barley na kasi mabubusog ka na, tsaka maglalaho na to, parang maglalawa na dun sa tiyan mo, di ba? Maganda yung puro. Uminom ka ng 2 sachet sa isang timplahan, paggising ko ng umaga, bawa 5:30, gising na ako, dahil 7 ng pasok ko. Pagdating ng 2 o'clock, yung break ko, another 2 sachets. Tapos, bago na matulog, ano oras ako matutulog or pagtas kumain, after 2 hours ng kain, bago matulog. Kaya 6 sachets na ako ngayon na Yun talaga, laban talaga. Pero ang ganda naman ng resulta, wala nang wala nang bumubulaga na kahit maliit or wala talaga. Kaya ang linis ng result, 'di ba? Dati kasi yun ang napansin ko nung
nung dalawa sa umaga, dalawa sa gabi, 'di ba meron pa rin. May lumabas nga, 'di ba? May lumabas pa. Kaya nung 6 na, talagang totally ang linis. Wala talaga. Ultimo yung dun sa may mga cyst ako sa kidney, maliliit, nawala. Wala na. Nag-clear siya. Ang husay talaga ng ano. Kaya dito sa paggawa natin ng negosyo, no? Kaya pag shinare natin, lagi kong sinasabi na huwag lang isa. Depende sa health concern mo. Kung mga cancer, sinasuggest ko talagang 6. Kaya nga, ano eh, yung kwento ko kahapon, yung isang balikbayan box ng barley, mga 2 months, 3 months. Kasi yung ibang, ano ko, na nagpa-member din, na kagaya ko may cancer, naka 6 sachets din, nilalaban din nila. At ang ganda ng mga resulta na pinapadala nila sa akin, sinasabi nila sa akin. Kaya, ang ganda talaga ng barley, na ang laking tulong. Kaya nga nung bumili ako ng book ni Chris Beat the Cancer, nandun yung mga healthy foods, mga gulay, prutas. Parang napagod talaga ako, hanapin mo dahil gusto mong makumpleto. Yung sinasabi niya doon na isang set na ganito sa breakfast, sa lunch, hindi mo nga makita lahat. Kaya ganda nung barley. Tiniklop ko na yun. Barley na lang. Wala na akong tinitake. Kaya nga, yung mga bumibili, gustong magpa-member, mga dinidr natin, pag sinabi kong wala akong tinitake na ibang vitamins or ano, eto lang barley, minsan plus immunergy, yang ganyan. Kaya bumibilib talaga sila sa barley. Ayun lang men, sana nakatulong. Explain lang natin ng maigi. Depende sa health concern, no? Yun. Tapos yung, syempre, mga testimony natin, ayan, makakatulong, sa pagtulong, pag-explain ng tama, makaka-DR talaga tayo. Thank you, Mens! Salamat, Mentor Pedicel. Salamat, Mentor Bajay, sa question mo. At wala na ako nakitang nag-raise si Mentor Feli. Pero, andito, Mentor Floor, may tanong po kayo. Nag-raise po kayo ng hand kanina. Mentor Floor, Putol. Mentor Floor. Okay, habang hinintay natin si Mentor Floor, habang ito naman na ang topic natin, pwede pong magtanong at kung kahit sino po ay welcome, mother, kasi kayo po din po meron pong ganon. Yung pamangkin ko po na mayroong brain tumor, tapos nag-radiation, tapos barley lang at radiation ang tinitake. Ngayon, wala na. Pero di ba dapat mag-continuous ng barley, di po ba? Pero tanong niya sa akin, parang kulang parang sagot ko. Tanong niya sa akin, ante, pwede pa ba akong mag-inom o pwede ko bang tigilin? Kasi nag-lose weight. 21 years old pero napaka-active naman kasi niya. Ano ba pong pwedeng isagot? Ilan pong sachet ang inumin niya? Sige po, Mentor Predicel. Amens, dun sa concern niya, no? Kasi kagaya ko, nasa system na namin si cancer. Natutulog lang yan. No? Yun yung explain natin, no? Yung sinasabi nilang gumaling ka na, hindi tayo 100 sure talaga. Kasi nga may bumabalik, di ba? Nakikita naman natin sa iba na cancer-free na, bakit may bumabalik? Maring tulog lang. Kaya kailangan i-monitor mo siya sa pamamagitan ng maintenance, no? Ang maintenance mo yung barley. Kasi once na nagising uli yan, bakit may bumabalik? Kaya yun yung explanation ko doon sa mga nagtatanong, no? Na kaya nga yung kagaya na si Miss Marito, ni ating barley queen, ilang sachet ba? Pero ako na wala nang lumalabas, naka 6 pa rin, di ba? Pwede ko na ngang bawasan eh, pero talagang nilalaban ko dahil gusto kong gumaling, gusto kong mahabang buhay, di ba? Kaya nasa sa ating desisyon kung paano natin lalabanan. Kaya ang magandang explanation doon, yung tulog. Yun ang sinasabi ko. Kaya yung iba na maganda ng resulta, kung na-free na sila, kailangan mo ng maintenance, no? Kasi nandyan sa sistema mo, nandyan, 'di ba? Ang pagkain pa man din yan, yung matatamis, 'di ba? Yun ang sinasabi dun eh. Yung mga ano bang pagkain niya? Siyempre, binubuhay mo siya, nandun sa system mo. Kailangan mo ng maintenance. Kaya yun yung magandang explanation doon, Mets. Huwag niyang hintuan.
wala namang problema sa maintenance. Tinatanong lang sa akin kung ilang sachet. Sabi ko, isa. Kasi ano siya kasi naglo-lose weight masyado. Nag-work at limang kasi. Kasi he's only 21 years old. Pero Mens, Great. may computation kasi yon yung BMI niya. Ipa-compute niya dun sa marunong. Kasi akala natin na porket halimbawa medyo mabilog siya ng konti, may laman ng konti, tapos pumayat siya. Kasi ang barley, i-correct niya yung tamang weight mo according to your age. Age, weight, ganun ang pag-ano ng BMI. Ngayon, akala natin, pumayat lang siya. Yung nabawasan, hindi. Itinatama. Kaya nga, hindi ka papayat ng papayat. Hihinto na siya pag nakuha mo na yung right timbang mo, yung height mo. Yung height din man, ano yan, yun pa rin eh. Yun, lalabas siya, mens, na ano. Sige, sige po, paturo niya ako sa iyo. Paturo ako sa iyo ng BMI pag meron Yes, sa ibang yes, ano. men. Oh, yes, men. Oo, Sino nasa YouTube din. ako? Sige. Kasi age and ano yun, age and height, doon mo siya i-compute na ano. Ano? Oo. Sige po. Alright. Meron pa po ba kayong mai-share dyan? Napakaganda po ng ating topic. May question kay Mentor Fredisel. O sige po. Ay, Mother Mentor. Mother Naomi. Sige po. And regarding po dun sa pag-take ng barley, as much as possible kasi talaga, pag sa cancer, sabihin na natin kung gumaling. Kasi depende kasi case to case basis kasi dun sa katawan. Minsan kasi may mga testimonies tayo na kahit 4 barley lang, okay na. May mga cancer kasi katulad sa amin ni Ate Predicel. Sa amin, kahit ako, 6 sachet ako. Kailangan 6 sachet. May iba namang cancer na 2 lang, okay na. Kasi nga, iba-iba tayo ng reaction ng katawan. Tapos yun, pagdating kasi talaga sa pag-barley, tama yung sinabi ni Ate Fredicel, kailangan talaga tuloy-tuloy. Bakit? Kasi unang-una sa pagkain, hindi mo naman talaga maiwasan na hindi ka kakain ng bawal eh. 'Di ba? Ang dami ngayong mga pampalasa. Hindi lang po yun sa pagkain, mga mens. Pollution. Lalo kung nasa Pilipinas ka, napakadaming pollution. Pangatlo, ano pa? Dito, kung stress ka, ang hirap namang umiwas sa stress. 'Di ba? Laging may stress eh. 'Di ba? Ano pa? Yung ginagamit natin, mga shampoo, sabon, lotion, pabango, alam niyo po ba na nakaka-cause yun ng cancer? So minsan, actually mataas yung rate sa kababaihan ng breast cancer is because dun sa ginagamit na deodorant. Yan, isang cause po yun, no, ng breast cancer, yung sa deodorant pala. So may mga ganong cases, yung iba po, kaya marami ring cases na mataas sa babae kasi sa makeup din. 'Di ba? Ang makeup marami rin siyang mga ingredients na dito nakaka-cancer. Kaya ang hirap umiwas sa mga sakit-sakit. Hindi lang sa cancer, kahit anong sakit. Ang hirap umiwas kasi nga kumbaga masyado tayong prone sa mga ingredients, sa mga nakakaharap natin na mga sakit. So kung wala tayong iinumin na barley, even may sakit ka or wala, imagine ninyo, kung yun yung kinakaharap natin araw-araw, so malaki talaga yung chance na ang bawat isa talaga ay magkakaroon ng sakit. Kaya maganda talaga lalo kung example ako na lang po, no, bumalik yung sa cancer kasi nga siyempre yung puyat, yung kain, stress, 'di ba? Babalik at babalik talaga eh. Pero kung mas maingat ka, 'di ba? Meron nga akong si mama, meron siyang isang client. Sobrang ingat talaga, nag-exercise na, sobrang maingat sa pagkain, pero bumalik pa rin tapos ang taas pa ng niya, ng CA125. Kaya nagulat nung sa akin, after 4 months, cancer-free ka agad. So nagtatanong kung papaano nangyari na cancer-free agad, hindi pa ako nagkikimo, siya nagkikimo pa. So, ayaw naman uminom ng barley. So as pa rin ng ng CA125, yung mga ganun. So, ayun, kaya mga mens, no, kaya sa totoo lang, napakahirap talaga na hindi iinom ng barley. Kunyari, sabihin na lang natin na nagtitipid tayo.
Pero pag iniisip ko kasi na kung yun naman kung yun yung dadanasan mo, might as well mag-barley ka na lang talaga. Yung Amazing Pure Organic Barley. Kaya magtitipid tayo sa pag-inom. Tapos ang tendency po kasi talaga pag nagba-barley, lalo po sa age na 21, usually kasi mabilis talaga mag-burn. Lalaki po siya, no? Mabilis mag-burn yan. Kaya talagang possible maging payat talaga kasi mabilis pa niya ma-burn yung kinakain niya, tapos nag-gym pa siya, sabi niyo. Yes po. Talagang papayat po yan. Unless lang kung kakain siya ng mga more on sa protein foods talaga na pampalaki ng katawan, may mga kasi pagka nagbubuhat. Pero might as well na sabihan niyo na lang din po na ingat kasi usually pag nagbubuhat ang daming mga iniinom na mga powder. Tapos hindi pala siya gluten free. Okay, so isa lang din po yun sa inform nyo sa client nyo po. Kasi may mga ang lakas din po kasi makaan ng pag hindi gluten free sa pagkain. Ayun. So, ayun, dagdag ko na lang din po, no, na meron po pala tayong products, mga mentors. Mas maganda po na matry natin lahat yung toothpaste. So, ako bibili ako sa Thursday. So, maganda matry din natin yan kasi katulad po ng sinasabi ko, yung mga products natin like yan, toothpaste, araw-araw din natin ginagamit yan. Pero marami kasing mga ingredients na harmful sa katawan natin. Diba? So, might as well gamitin natin yung toothpaste ng IM Worldwide. Kasi siya, natural siya, no? So, maganda po na ma-share din natin yung ganong knowledge sa mga clients natin. Kasi maraming mga clients or kakilala tayo na hindi sila aware na dun sa ginagamit na products ay isang cause din yun ng pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So yun, share natin yung toothpaste mga mens kasi maganda siya. All ages po pwede siya. May sinend po ko sa GC natin yung parang file regarding dun sa toothpaste. So basahin niyo na lang po. Then iba-iba din po yung price niya. Depende rin po siya sa package. So kung ikaw naka-gold to jade, 500 pesos po siya. Tapos 750 po ang SRP. So yun lang mga mentors and thank you so much. So pag actually nakaka-inspired na kahit na ilang beses ko na rin napapakinggan ang testimony ni Ate Fredesel, sobrang nakaka-inspired pa din. Kaya might as well talaga na inuulit natin kasi mayroon din tayong mga leaders na mga bago. So at least napapakinggan nila yung testimonies and nagkakaroon sila ng ideas kung paano ba yung tamang pag-inom, ano yung mga iba't ibang journey din natin sa team natin. Kasi iba din kasi mentors pag yung mismong sa ka-team mo yung sinashare mong testimonies, yung confidence level mo, sure na sure ka kasi kakilala mo yung sinashare mong testimonies. So congratulations din of course kay Ate Arceli, no, 'di ba? Na mahiyain yan pero 'di ba? Kaya naman Mahiyain. mag-host. So congrats po and thank you so much. Yes. Okay. Okay, maraming salamat, Mother. And dagdag ko lang, no, habang wala pang yung sa deodorant, no, kasi syempre soon siguro magkakaroon na rin tayo ng organic sa barley ng deodorant. Pero for the meantime, syempre i-choose niyo yung aluminum free, no? Hangga't wala pa sa product natin. Ang syempre organic, ayong aluminum free. Kasi talaga yung aluminum pag nakahalo talaga yan. Yun lang, mens. Thank you. Okay, maraming salamat. Dagdag kaalaman kaagad. Okay. Alright, sino pa po ang may isi-share? Okay. 94 na po pala. Meron pa ba kayong sa mahalo sa team ngayon? Ayoko malit po kayo. Sa team mahalo, Martes ngayon. Ayun, meron kami mahalo sa Mentor Wilma. So, kung wala na po kayong mga question, mag-pray na po tayo. Wala na akong nakita nag-raise ng hands. Once again, maraming salamat Mentor Fredesel at maraming salamat Mother also sa sagot niyo po. At sa mga nagtatanong, maraming salamat. Ginawa niyo po yung assignment ninyo. Okay. Let's bow down our head and magpapasalamat po ulit tayo sa Panginoon.
Panginoon, maraming salamat sa mga kaalaman na na-share dito sa oras na ito, sa panahong ito, sa aming team day ng Conquerors. Sana po ay basbasan mo po kami lahat na nandito at ang mga kasamahan namin na wala po dito pero nandito sa heart nila nandito pero wala ang presensya dito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing po at sa mga na natanggap na namin at sa mga blessing na darating pa. Panginoon, hiling po lamang ngayong oras na ito, all of us, sa prayer naming lahat, na hipuin niyo po ang mga taong nagbabarley pa sa ngayon at may sakit pa sa ngayon. Isa po dyan ang isa kong mentor, hindi ko lang sabihin ang pangalan, na she is still fighting with her lung cancer. Nahihirapan na po siya, Panginoon, naniniwala pa rin po siya. Ipagdasal po namin siya sa oras na ito. Maraming salamat again, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito'y pinapasalamatan namin sa iyo sa ngalan ni Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, pwede na po tayo mag-unmute. Maraming salamat po sa lahat at magpasalamat ay kay Mentor Felicel at sa ating mga sarili na nandito. Thank you so much po, Ate Perdicel and Mentor Sel. Thank you, everyone. Thank you. Po, Mentor Sel. Mentor Sel Janelle. Thank you, Mentor Predicel. Thank you, everyone. God Congratulations. bless.